Kaya ang My Hero Academia Chapter 410 ay sa wakas na ilabas, at ito ay dumating sa sandaling pinakahihintay ng My Hero fans ng matagal na panahon at pati na rin ilang pangunahing hindi inaasahang twist. Kaya hindi na natin papatagalin ito, tayo na't sisisid sa My Hero Academia Chapter 410 na may pamagat na Farewell, All for One. Ang chapter na ito ay nagsimula sa gitna ng usok at pagkawasak na ginawa ng huling malaking pagsabog na atake ni Bakugo kay All for One sa katapusan ng huling chapter. Habang ang usok ay nagsimulang naglalaho at ang ating nakikita ay naging mas malinaw, isang internal monologue ni All for One ang nagsimula, sinabi niya na kailangan niyang pumunta kay Shigaraki ng mabilis. Judging sa kasalukuyang hitsura ni All for One, maaari niyang masabi na ang kanyang sariling All for One vestige sa loob ni Shigaraki ay namatay. Pagkatapos ginunita ni All for One kung paanong siya ay walang kahit isang magandang alaala sa kabuuan ng kanyang buhay. Siya ay nagdulot ng kaguluhan, pagkawasak, at tinangkang sirain ang hinaharap ng lahat. Ang lahat ng ito ay dahil sa desperadong tangka niyang puwersahin ang mundo na tingnan siya ng habang buhay. Pagkatapos inisip ni All for One sa kanyang sarili na kailangan kita Yoichi. Gayunpaman, habang inabot at nakita ni All for One ang kanyang sariling kamay, ito ay naihayag na ang dating malahalimaw at tila hindi mapipigilang nilalang na kilala bilang si All for One ay bumalik sa pagiging sanggol. Makikita din natin ang nakatayo sa harapan ng gumagapang na si All for One ay ang duguan at puno ng sugat na si Bakugo, nagsusuka ng dugo at malapit nang mawala ng malay. Pero sa sandaling si Bakugo ay nagsimulang bumagsak at mawala ng malay, naalala niya ang mga salitang sinabi niya kay Kirishima noong tinatanong niya sa kanya ang lakas ng kanyang quirk na sa pagtayo ng anuman ang gagawa sa iyo para maging malakas. At kaya pinalakas niya ang kanyang tindig, hinahawakan ang kanyang sarili at handa na at sa isang tipikal na ngiti ni Bakugo sa kanyang mukha tiningnan niya ang takot at sanggol na All for One habang sinabing oras na para matulog, All for One. Si All for One na tinitingnan ang banta na ito sa kanyang harapan, kahit sa kanyang sanggol na anyo siya ay nagpakawala ng spike quirk na kanyang ninakaw mula sa kanyang ina, at habang makikita natin na ang spike ay tinamaan ang mukha ni Bakugo, ito ay mabilis na naihayag na bago nito matamaan ang hero, pinigilan niya ito gamit ang kanyang ngipin, at ginamit ang kanyang explosion para pasabugan ito. Sa pagkawasak ng kanyang huling pagsisikap, at sa wakas mapagtanto na ang katotohanan sa likod ng sitwasyon na kanyang kinaroroonan na siya ay mamamatay. Ang sanggol na All for One ay nagsimulang umiyak, at habang siya ay umiyak sinabi niya na ang emosyon na ito ay tini-take over ang kanyang sarili, at paulit-ulit na sinasabing hindi ko gusto ito. Pero sa kabila ng kanyang galit at kanyang protesta, sa isang mabilis na sandali ang sigaw ng umiiyak na sanggol ay nagsisimulang mawala. Habang si All for One ay bumabalik, at bumabalik, habang sa wakas siya ay bumalik sa sandaling siya ay hindi pa nabubuhay. Ngayon ito ay opisyal nang sabihin na ito ang katapusan ni All for One. Ito din ay interesanteng sabihin na habang si All for One ay nawawala, ito din ay katulad sa mga vestige na nasa loob ng kanyang quirk. Makikita natin si Hawks sa loob ni All for One na sinasabi kung paanong ito ay magiging maganda kung sa kanyang kamatayan ang lahat ng ninakaw na quirk ay maaaring bumalik sa kanilang dating nagmamay-ari, pero alam niya habang siya ay nawawala, ito ay magiging magandang resulta. At kaya si All for One ay opisyal nang nawala at ang pinakamasamang tao sa My Hero ay natalo, ang nanalo ay si Bakugo na sa wakas ay bumagsak sa lupa. At habang siya ay nakahiga doon inisip niya sa kanyang sarili kung paanong siya ay disappoint na hindi niya maisagawa ang iconic na victory pose ni All Might, pero habang itinataas niya ang kanyang isang kamay siya ay nag-iwan ng huling komento na good luck, Azuko. At ang sumunod dito ay ang kwento ay napunta sa isang flashback, sa mga heroes na nagpupulong bago ang ikalawang digmaan ay magsimula. Dito sina Beast Janist at Edgeshot ay ipinapaliwanag na para sila ay manalo kailangan nilang talunin si Shigaraki sa loob ng lumulutang na UA at ito ay hindi lamang dahil sa nakakawasak na kapangyarihan ng quirk ni Shigaraki, at ang kanilang hangad na iligtas ang maraming buhay pero ito din ay dahil sa mentality ni Shigaraki. Hindi katulad ni All for One na gustong mamuno sa mundo at ang buong mundo ay panunuorin siya, ang tanging layunin ni Shigaraki ay pagkawasak.
Siya ay walang pakialam sa imahe, kasikatan, at anuman, gusto lamang niyang sirain ang anuman at ang lahat ng pinapahalagahan ng mga heroes. Kaya ito ang gumagawa sa kanya para mas mapanganib kaysa kay All for One, at ito din ang dahilan kung bakit sina Janice at Edgeshot ay inamin na mas gusto nilang labanan si All for One kaysa kay Shigaraki. Sa testamentong ito, ang kwento ay napunta sa kasalukuyan kung saan si Inko Midoriya sa gitna ng grupo ng sibilyan sa UA na pinapanood ang laban ni Shigaraki at Deku. Kaya guys, nandito na tayo sa huling laban ng My Hero Academia. Si Shigi ay nasa himpapawid na sinasabi kay Midoriya na siya ay mas lalong lumakas kung hahawakan muli niya ang lupa, permanenteng sisirain niya ang buong seksyon ng Shizuoka Prefecture, kasama ang lahat pareho ang nasa loob at ang nakapalibot dito. Sa katotohanan, siya ay sigurado na sa kanyang kasalukuyang antas na lakas maaari niyang sirain ang 378,000 square kilometers ng teritoryo ng Japan sa loob ng isang linggo. At kung sakaling kayo ay nagtataka, ayon sa Google, ang Japan ay may total na 377,973 square kilometers na lupa. Ibig sabihin nito na si Shigaraki ay maaaring wipe out ang buong Japan sa loob ng isang linggo gamit lamang ang kanyang decay. Pagkatapos na marinig ito, si Midoriya na ngayon ay sinusuot ang kanyang bakal na maskara para sa ilang dahilan ay tinamaan si Shigaraki gamit ang malakas na sipa bago ipinaliwanag sa kanyang isipan na para mapababa ang pinsala ng kanyang katawan, hindi na niya gagamitin ang Black Whip, sa halip siya ay magpo-focus para talunin si Shigi gamit ang kombinasyon ng kanyang kasalukuyang Gearshift, Danger Sense, at Fajin. Gayunpaman inamin niya na ito ay marahil magreresulta na patagalin ang pagtalo niya sa villain. Pagkatapos na matamaan si Shigaraki ng atake na ito, siya ay naihagis patungo sa alon na nagsimulang maging mailap at bumagsik. At habang nangyayari ito, at mapagtanto na ang kanyang Master All for One ay sa wakas namatay, sinabi niya na ang kamatayan ni All for One ay kanyang kasalanan, dapat sana ay pinatay niya si Bokugo noong siya ay may pagkakataon. Pero siya pa rin ay nagpapasalamat sa kapangyarihan na iniregalo ng kanyang master sa kanya, dahil ito ay gumawa sa kanya para maging malakas para makasabay kahit sa Gearshift Deku. At pagkatapos na sabihin ito, si Shigi ay lumabas mula sa dagat katabi si Deku, hinuli ang hero at hinawakan ang kanyang mukha. Sa kabutihang palad, sa parehong sandaling hinawakan siya ni Shigaraki, salamat sa kanyang Danger Sense, nagawang masira ni Deku ang mga daliri ni Shigaraki at sa ilang paraan makaalis mula sa villain ng walang natamong pinsala. Bagaman si Deku ay ayos lamang, ito ay lumilitaw na hindi decay quirk ang inactivate ni Shigaraki sa sandaling mahawakan niya si Deku, sa sandaling ang vestige ni Banjo ay lumitaw sa tabi ni Deku sa isang desperadong panik na pagsigaw. Sinabi niyang bata si Shinamori ay naglaho. Ito ay naihayag na inactivate ni Shigaraki ang All for One para nakawin ng Danger Sense, at habang si Shigaraki ay tinitingnan si Deku kasama ang kanyang gumagaling na kamay at sa bago niyang taglay na Danger Sense, tinanong niya si Deku kung hanggang kailan siya mananatiling makikipaglaban. At dito nagtatapos ang Chapter 410, kung nagustuhan mo ang video na ito ay huwag kakalimutang mag-iwan ng like, para sa iba pang anime content mag-subscribe sa channel. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita tayo sa susunod kong video.